Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, katiits, mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Thank you so much. Thank you so much for watching sa aking video at sa mga supporter followers at viewers na walang sawang nagsubaybay po sa aking YouTube channel. Okay po, ito po ay isa pong pagdidikod o pag-analisa po ang aking YouTube channel. Ang tema po nito ay yung mga treasure symbols, treasure sign at treasure marker. So ito po ay mamaya po ay ating i-decode o i-analisa yung pinadala po ng ating katiis na ito po ay isang hugis sa paa, na isang image pa po na nakaukit mismo sa small stone, mga katiis. So yun po ay ako po ay muna nagpapasalamat po ng maraming salamat po sa mga subscriber ko po, followers at viewers, at yung mga bago pa rin subscriber at bagong viewers at bagong followers, mga katis. Thank you so much sa walang sawang pagsubaybay at ito'y inyo pong tinatangkilik po. Bagamat ito'y hindi gaano pang malaki, ito'y maliit pa lang na YouTube channel. Sa inyong tulong, katiits, alam ko hindi nyo ako pabayaan. Help me to grow my small channel na ito'y lalaki, mga katiits. Sa inyong tulong, katiits. So ito po, muli ay thank you so much po talaga sa inyo. At ito po ay tayo'y titingin na po sa isa pong napaka-legit na marker o pinaka-legit po na treasure marker na pinadala po ng ating katiits, na ito po ay isa pong image po ng paa ng tao, mga katiits. So yan po, ano po yung ang ibig sabihin po niyan, at ito po ay kanyang pinadala po sa atin upang i-decode, mga katiits. So sa abot natin makakaya ay ating pong i-decode po, ay analisa kung ano pong mga direction po mayroon po nito ang isang pong treasure marker na image ng paa po ng tao, mga katiits. So ito po, mga katiits, isa po, hindi ganong kalakihan po ito. Posible po ito, ang item ay nariyan lang po sa paligid. So pakatandaan niyo po, mga katiits, kapag yung mga small markers, small treasure sign ay hindi yan lalayo, mga katiits. Pwede po dyan sa mga malapit lang po sa kanya, mga 1 hanggang 3 hanggang 5 meters po ang layo ang item ito, mga katiits. So yun po yung kadalasan po, maliban lang po yung sa tinatawag na big boulder markers, yung malalaking bato na hindi kayang alasin, galawin po ng tao, o kahit even yung heavy equipment, ay medyo malalayo po ang distansya po niyan ng mga item po, mga katiits. So yun po, mga katiits, ako po ay lagi pong nagpapaalala na i-check nyo po mismo yung pinaka-marker, na baka po mayroon yan yung tinatawag na rock enclosed item, mga katiits, na pwede pong paglagyan po o linalagyan po nila ng tinatawag na giveaways item, mga katiits. So yun po yung inyong titingnan po, na ito'y posible po na pwedeng mayroon pong laman po yung pinaka-treasure marker, mga katiits. So yun po. At tingnan nyo rin po yung paligid mismo ng itong treasure marker na hugis paa. So ang gagawin nyo po, mga katiits, yung apat na sulok po, north, south, east, and west. Yun yung titingnan nyo po sa distansya po ng 1, 3 hanggang 5 meters. So pwede po sa west, pwede kayo mag-start sa east, pwede ko mag-start sa north, at pwede ko mag-start sa south. So yung distansya po, yung distansya sa yung apat na sulok, apat na kanto ay 1 hanggang 5 meters o 3 hanggang 5 meters po ang layo. Kasi nga ito'y napakaliit lamang po na treasure marker na ginagawa po ito ay isang gawa po ito ng isang Korean or Japanese, mga katiits. So madalas po yung ginagawa po ng mga Korean, Japanese ay magkakahawig po, at ang kalimitan po na sure ako na Korean po ay yung
mga laman na ng dagat, mga seal, taklobo, o yung mga starfish, mga sign, mga ganyang klase po, yan po ay gawa po ng Korean soldier po. So ito, isang pothmark, pwede rin po itong Japanese or Korean soldier mga kapatid. So pwede po itong isang giveaways po. Ito po yung ating hahanapin o i-decode kung saan po pwedeng direction po na ito'y nakalocate po yung item po mga katits. So yun po mga katits ay akin pong inuulit na ito po ay i-check nyo po yung apat na kanto. Yung apat na kanto po nito na may distansya po na 1, 3 hanggang 5 meters mga katits. Na posible po mayroon po yung mga small stone o pwede po mayroon yung mga old century tree na mga halos puno na lang na ito'y mayroon ding image na paa na nakaugat. Yun po ay tinatawag po na counter sign o tinatawag na coordinated markers. Posible po nandun po yung item katit. So yan po yung inyong pagkatandaan lagi na kapag wala po sa mga treasure sign, treasure marker, yung item ay nandun po yan sa mga counter sign o tinatawag na coordinated markers katiit. So magamat ito ay maliit pa lamang na treasure marker at hindi gaano kalakihan at kaya pong i-remove ng tao, ay wag na kayong lalayo mga katiits. At ito po ay posible po nariyan lang po yung item sa paligid. At ito po mga ganitong maliit na stone o markers o treasure markers mga katiits ay posible po posible po na under rock o under markers mga katiits yung item. So pwede kayo magtisdig ng sa distansya po ng 1 meter o 2 meters mga katiits or hanggang 3 meters. Pwede kayo magtisdig po ng 1 meter hanggang 1.5 meters deep o yung lalim. Pwede kayo mag-sink po pailalim po ng markers ng mga katiits kasi nga ito po ay posible po nasa ilalim po ang item mga katiits. So kung wala naman po ay pwede kayong mag-tisdig din po sa bandang north, sa bandang south or sa bandang west mga katiits. Kasi nga ito po yung isa po sa mga paraan so ito'y sa pag-analisa, sa pagdikod po sa mga ating nakikita po sa mga naka-engrave o naka-arrowhead, naka-pinpointers po sa markers na itong mga katiits. So yun po yung ating tinitingnan po. I-check nyo pa yung paikot, paligid ng mula dyan sa west, east, north, and south katiits. So yan po yung isa po sa posible po na ito'y nasa distansya lang po ng 1, 3 hanggang 5 meters. So, karamihan po ng item yan, mga katiits, kapag mayroon yan tinatawag na countersign or coordinated markers, ay posible nandoon po yung item. So, madalas po na may nakakuha na po natin katiits na doon po yung item mismo nakalagay doon sa mga countersign markers o tinatawag na coordinated marker. So, sinasabing coordinated markers o countersign ay kung ano po yung naka-engrave, naka-okit at mayroon din po doon sa mga small stone doon na hindi ganong kalayuan na katiit. So, yun po yung inyong pagkatandaan na kung halimbawa wala kayong treasure hunting equipment like metal detector or gold locator. Pero mayroon naman po yung distansya po na 1, 3 hanggang 5 meters, pwede nyo i-check po ng metal detector yung area yan at mga gold locator mga kate. So, yun po yung distansya. Yung distance po na 1, 3 hanggang 5 meters po. So, yung mga may gamit po, mga treasure hunting equipment like gold locator and metal detector. So, pwede nyo pong i-search po yan yung paikot nito. Paikot nito pinaka-markers, pinaka-legit markers po na pinadala po ng ating katiits po pang ipadikod o ipaanalisa kung ano pong mga arrowheads o pinpointers ng item o saan po ito pwedeng located yung items na ginawa nga itong isang markers mga katiits. So yun po
at ako po nagpapasalamat po sa mga walang sawang pagsubaybay ng mga followers po, mga viewers ko, at mga subscriber na rin mga ka-TH. So, ito po, sana po ay tayo ay tulungan na po ng pong may kapal. At sabi nga, ang wealth, ang kayamanan na yan, ay sino pong may-ari ay siyempre po yung ating Panginoong Hesus, at siya po mismo talaga ang lahat ng bagay ay galing sa Kanya. Kaya nga kung ninais natin na makakuha po ng mga ganyang klaseng item, mga gold, coins, jewelry, so dyan po sa Kanya, napakarami po yan sa ating Panginoong Hesus. So hingi natin ng gabay sa Kanya, at tayo po ay tutulungan niya mga ka-TH. So yun nga mga ka-TH, sa paghunting o sa pag-treasure ay hindi ganun ka dali, hindi ganun ka talaga kadali makakuha yung item mga ka-TH, kasi nga ito yung papagpapaguran. Lalong-lalo na yung paghahanap po ng mga treasure market, treasure sign, at papaano po i-analisa, papaano po i-decode yung mga sign na yan na naka-engrave, naka-ukit po sa mga bato, sa mga old century tree, o kung saan-saan pa mga ka-TH. So po, maraming salamat po sa inyo sa patuloy po sa pagsuporta at sa panonood po ng aking YouTube channel mga ka-TH. Na ito yung tema po nito ay decoding and analyzing sa mga treasure symbols, treasure sign, at treasure markers ka-TH. So okay po ako po muna ay nagpapasalamat po sa yung mga bagong subscriber ko po, at mga bagong followers na rin na ito po ay patuloy po sa tangkilik po sa aking YouTube channel. Bagamat ito'y hindi gaanong malaki pa, ito po ay medyo may kaliitan pa lamang, at sa inyong tulong mapapasaan pa po ay ito po ay lalaki din ka-TH, at mag-grow po ito aking YouTube channel sa inyong tulong ka-TH. Okay po, at sana po ay tayo'y sana po ay gabayan po ng ating pong may kapal sa pag-treasure po natin, sa mga ka-TH po natin dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. At maraming salamat po talaga sa inyo, sa lalo na po itong mga nagpapadikod po sa akin. Thank you so much, at maraming salamat sa inyong pagtitiwala na rin sa akin mga ka-TH. So bagamat ito'y na-trace po natin yung iba naman ay na-trace sa mga treasure hunting equipment like metal detector, ang gold locator mga ka-TH. Muli, yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe, don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video pang ipapalabas ka-TH. Maraming salamat po. Thank you so much for watching. God bless us always.